Hello dear listeners, si Narrator CJ po ito. Muling nagbabalik para sa panibagong kwentong handog sa inyo ng Dear Celine. Sa kahabaan ng EDSA, napilitan siyang huminto sa isang convenience store dahil nakita niya ang napakahabang traffic. Hindi niya batid kung bakit at ano ang dahilan ng traffic na nangyayari. Sa pagkakaalam niya ay hindi naman rush hour ng mga oras na yon. Bumaba siya ng sasakyan at natuloy sa loob ng convenience store. Ilang minuto lang ay nakalabas na siya at nagbalik sa kanyang kotse. Pagpasok niya, inilapag lang niya sa lagayan ng baso na dala niya na may lamang kape at nagsuot ng seatbelt nang biglang bumukas ang pintuan sa tabi ng driver's seat. Natigilan siya sandali ngunit nanatiling kalmado bagamat nakita niyang hawak ng lalaking duguan sa isang kamay nito ang isang kalibre 45 na baril. Huwag kang maingay. Mag-drive ka na lang ng tahimik at umalis na tayo dito bago pa nila malaman na dito ako sa kotse mo pumasok. Mahinang utos ng lalaki. Napalunok siya ng ilang beses bago sumagot. Oo naman. Bakit naman ako mag-iingay? E di, binaril mo ko ng mabilis pa sa 4:00. Sagot niya, sabay start ng sasakyan. That's good. Mukhang matalino ka. Napatingin ito sa ID niya na nakalaylay sa may dashboard. Napangiti ito. At mahinang humalakhak. Ang swerte ko. Gusto pa pala niya akong mabuhay. Akalain mong doktor ka. At ako naman ay isang masamang taong sugatan. Pwede mo bang dugtungan ang buhay ko? Matabang na nasabi ng lalaki habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa labas ng bintana. Dinig na dinig pa rin nila ang kaguluhan at wangwang ng sasakyan ng mga pulis. Oo naman. Di ba sabi mo nga, doktor ako? Ang trabaho ko magdugtong ng buhay. Hindi pumatay. Sarkastiko niyang sagot. Hindi lahat ng doktor matino kagaya mo. Marami akong kilalang manggagamot, pero sa titulo lang, wala sa puso. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. Ako nga pala si Dr. Annie Valiente. At hindi ako katulad ng mga kilala mong doktor. May dangal ako at prinsipyo. Mas diniinan pa niya ang pagtapak sa gas pedal para mapabilis ang pagtakbo nila. Masasabi mo pa kaya yan? Pag nalaman mo kung sino talaga ako? Sa sitwasyon ngayon, tingin mo, hindi ko pa alam na kriminal ka? Ang hindi ko lang alam ay kung anong klaseng kriminal ka pa. Sa ngayon, wala pa akong interes na malaman kasi baka hindi ko magawang gamutin ka. Dahil sa sinabi niya, naunawaan ng lalaki na gusto niya talaga itong tulungan. Drew Avellano. Wala pa naman akong napatay na babae, bata at inosenteng tao. Pero marami na akong natodas na kapwa ko kriminal at hindi maiiwasan ng mga pulis. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. Sagot lang nito sa kanya, kasabay ng pagpapakilala. Humantong sila sa kanyang bahay sa San Mateo, Rizal. Pumasok ang kotse niya sa isang subdibisyon at mabuti na lang ay sa dulo pa ng subdibisyon na yun ang bahay niya. Hindi gaanong pansinin at walang gaanong marites sa lugar nila. Dahan-dahan niyang ipinasok sa loob ng gate ang kotse niya at saka siya mabilis na bumaba at lumigid sa kabilang pinto ng sasakyan para alalayan ang lalaking hindi man niya lubusang kilala, pasyente pa rin ang turing niya. Inalalayan niya ito patungo sa kanyang medical room. Meron dong bed para sa mga pasyente. At kumpleto siya sa kagamitan. Nagplano siyang magbukas ng klinik sa susunod na buwan. Ngunit sa tingin niya ay maaantala na naman ang plano niyang iyon. Humiga ka rito, sabi niya habang inaalalayan ang lalaki. Call me Drew. Sabi nito
habang sumusunod sa pag-alala niya. Sure, bakit hindi, Drew? Pinahiga niya ito ng tuluyan sa bed at sinimulan na nga niyang gamutin. Sa bandang tagiliran, nakita niya ang tumatagas na dugo. Nagripuhan ka. Ang lakas ng tagas ng dugo mo. Kailangan mapatigil ko agad yan. Dahil kung hindi, baka kailanganin ko ng ekstrang dugo. It's okay. Hayaan mo na kung hanggang dito na lang ang buhay ko. Marami na rin akong utang na dapat bayaran. Baka nga hanggang dito na lang din ako. Salamat at nakilala pa kita. Mahinang sambit nito. Sa inis niya ay kinurot niya ng bahagya ang tagiliran nito na may sugat, dahilan para impit itong mapasigaw. Ouch! Kita mo? Mabubuhay ka pa. May lakas ka pang sumigaw ng mahina eh. Natawa siya habang pinagmamasdan ang pagkalukot ng mukha nito at tumitig sa kanya. Anong klaseng babae ka? Bakit mo ginawa yun? Kasi mali ang sinasabi mo. Kung talagang sinasabi mo na marami kang kasalanan sa Diyos o sa tao, di dapat pagsisihan mo yun dito sa lupa at huwag kang tumakas sa pamamagitan ng kamatayan. Ayusin mo kung kaya mo pa. Sabi niya habang pinapatigil ang pagdurugo. Maya-maya ay binitawan niya ang sugat nito at kumuha na ng mga kagamitan para linisin muna yon. Teka lang. Wala ka bang amnesia? Nauutal na tanong nito. Napanganga naman siya at natigilan na nag-iisip kung ano ang ibig sabihin. Amnesia? Paano kita gagamutin kung may amnesia ako? Natawa niyang sabi habang nakatingin sa lalaki. Hindi, ang ibig kong sabihin, yung pampamanhid. Diba, dapat lagyan mo o turukan mo muna ako nun? Tila kinakabahang tanong nito. Hindi na, mukhang malakas ka naman. Kanina mo pa nga iniinda ang tama ng baril dyan sa gilid ng tiyan mo, diba? Kaya mukhang hindi na kailangan. Biro niya sa lalaki. Siya nga pala, single ka pa ba? Para Sir o Mister ang itawag ko sa'yo. Tanong niya habang naglalakad papunta sa lababo. Naghugas siyang maigi ng kamay. Drew na lang. Sagot nito habang napapangiwi dahil sa kirot ng sugat. Okay, Drew. Sisimulan ko na ha. Sagot din niya habang isinusuot naman ang mga medical gloves. Gamit ang antiseptic wipes, dahan-dahang nilinis ni Annie ang paligid ng sugat. Hindi pa mismong sugat, kundi ang balat sa palibot nito. Gusto niyang alisin ang dumi, hibla ng tela, at kahit kaunting buhangin mula sa labas at paligid nito. Nakikita niya ang pagniwi ng mukha nito at mariing na napapapikit ang mga mata dahil sa sakit. Ngayon, nalinis ko na ang sugat mo. Kinakailangan kong matukoy ng maayos kung nasaan banda ang bala. Lumayo siya ng kaunti para kunin ang high-tech niyang kagamitan. Sandali. Saan ka pupunta? Pautal na tanong ni Drew. Ngumiti muna siya sa kasinagot ang binata. Maswerte ka. Hindi na lang ako basta ex-military doctor ngayon. Kompleto na ako sa mga kagamitan dito. Kaya maayos kitang magagamot. Bakit? Naninibago ka ba? Sanay ka ba sa bara-barang gamutan? Tanong pa niya sa binata. Sinusundan naman siya nito ng tingin habang nakahiga pa rin. Maraming salamat. Utang ko sa iyong panibagong buhay ko pero baka sa uli, pagsisihan mo rin na iniligtas mo ang kriminal na tulad ko. Mahinang sambit nito. Shut up and take a rest. Malapit na tayong matapos. Relax ka lang. Hayaan mo lalagyan kita ng anesthesia para naman hindi mo maramdaman ang gagawin ko. Alam kong sawang-sawa ka ng masaktan. Sagot lang niya. Tapos, kinuha niya ang digital imaging device na kasing laki ng tablet at pinatapat sa sugat. Sa screen, lumitaw ang larawan ng bala. Nakabaon pero hindi tumagos. Nakaipit ito sa kalamnan. Dahil doon nakita niyang walang organs na maapektuhan. Napatango siya, tanda na alam na niya ang kanyang gagawin. Mabilis niyang inihanda ang extraction kit. Gamit ang precision forceps at guided display, maingat niyang inabot ang fragment ng bala. Kasabay nito,
ginamit niya ang suction tool at anticoagulant gel para kontrolin ang microbleeding. Pagkatapos ng paglilinis at pagtanggal ng bala, kinuha niya ang maliit na tub ng tissue regenerator gel at marahang inilapat. Isa itong high-tech formula na nagpapabilis ng cell repair. Tapos, gamit ang nanosutures na kusang natutunaw, tinahi niya ng mabilis at maingat ang sugat ng kanyang pasyente. Alam mo, maswerte ka. Ikaw ang kauna-unahan kong pasyente rito. Ngunit natigilan siya nang makitang wala nang malay ang binata. Sinuri niya ito at nalaman niyang nawalan ito ng malay dahil sa dami ng dugong nawala. Lagot na. Kailangan ko siyang salinan ng dugo. Naku, napakaswerte mo talaga. Kahit wala na akong stock, mabuti na lang at blood type O negative ako. Talagang gusto kang buhayin. Naiilang niyang nasabi. Agad na kinuha ni Annie ang LifeFlow Plus, isang hand-operated transfusion device. Kinuhanan niya ang sarili niya ng 1 litrong dugo kahit na alam niyang maaari siyang mapahamak. Okay lang, basta makaligtas siya. Bulong niya sa isip. Bilang huling hakbang, inilagay niya ang biometric patch sa dibdib ng pasyente para sa patuloy na monitoring. Tiningnan niya muli ang buong katawan ni Drew. Saka sinigurong walang ibang komplikasyon. Napangiti siya. Nakita niya kasing nakatulog na rin ang lalaki kasabay ng natapos niyang panggagamot. Tulog ka muna, lalaking kriminal. Hindi ko alam kung bakit at anong pumasok dito sa magulo kong utak at naisipan kong gumamot ng kalaban ng lipunan. Pero isa lang ang alam ko, doktor ako at pasyente ka. Bulong pa niya, tapos iniligpit na ang lahat ng mga kagamitan. Bukas na niya pag-iisipan ang mga susunod niyang hakbang, kung ano ba ang gagawin niya kapag gumaling na ito. 6:00 ng umaga, nang magbangon siya sa kanyang kama, may narinig siyang nagdo-doorbell. Mabuti na lang at binago na niya ang mga passcode sa gate at pintuan ng kanyang bahay. Mabilis siyang napabangon at nagsuot ng robe. Sinilip muna niya sa bintana kung saan natatanaw niya ang gate at kung sino ba ang nasa labas. Nanlaki ang mga mata ni Annie nang makitang ang matalik na kaibigan niyang si Nikki ang nandoon. What? Bakit nandito siya? Tay, naloko na. Madaldal pa naman ang babaeng yun. Bulalas niya sa isip lang at nagmamadali ng lumabas para puntahan ang kaibigan. Bago siya lumabas ng main door, sinilip muna niya ang medical room kung saan naroon ang kanyang pasyente. Agad niyang hinila ang pinto at inilock pa yon upang hindi makapasok ang kaibigan. Isa rin itong ex-military doctor at matagal na niyang kasama. Sandali! Sigaw niya para tumigil na ito sa kakapindot ng doorbell. Ano bang kailangan mo, Nikki? Ang aga-aga mo namang napadpad dito. Aba, ikaw ha? Usapan natin kagabi, pupuntahan mo ko. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala ako ha. Sabi mo, i-chat mo ako pag nasa EDSA ka na. O bakit hindi mo ako napuntahan? Nag-invite pa naman ako ng ipapa-blind date sa'yo. Si Doc Wilson? Kainis ka. Pabulyaw nitong sabi habang nagpapapadyak na pumasok sa loob ng bakuran. Agad niyang isinara ang pinto ng gate at sinundan ang kaibigan. Papasok pa lang ay nag-iisip na siya ng idadahilan. Ano kasi? Nakita mo naman 'di ba, ubod ng traffic sa EDSA kagabi. Oo, isa pa yan. May nangyaring gulo. Balitang-balita nga sa lahat ng news. Kahit saan ka pumaling. TV, newspaper, internet. Nako, kaya nga napasugod agad ako rito. Alam mo ba kung sinong wanted na wanted ngayon? Yung napaka-poging mafia boss. Grabe, siya na yata ang pinaka-perfect na example ng TDH. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng kaibigan. Ha? TDH? Ano yun? Tarantadong damuho na hindi papahuli? Natatawa niyang tanong. Ano ka ba? Napaghahalata ang matanda ka na. TDH, as in tall, dark, and handsome. Napatayo siya, buhat sa pagkakaupo. Ay naku, Nikki. Umalis ka na nga. Mababaliw ako sa'yo eh.
Yan, baka nakakalimutan mong 30 ka na. Agad niyang natakpan ang bibig ng kaibigan. Natatakot siyang magising ang pasyente niya at tila nakadama siya ng hiya sa mga sinasabi nito. Tumigil ka na nga sa kadaldalan mo. Bakit ba? Totoo naman. You're already 30 pero no boyfriend since birth ka pa rin. Kaya nga hinahanapan na kita ng ka-blind date. Oo na, sige na. Pero halika na muna sa labas. Umuwi ka na muna and next time na lang tayo magkita, okay? Okay na ako. Sabi niya, sabay hila hanggang sa makarating na sila sa gate at patulak niyang pinalabas ang kaibigan. Oy, Annie, ikaw talaga, magsisisi ka kapag hinayaan mo lang ang sarili mo na walang jowa. Mas magsisisi ako kapag pinatulan ko ang mga pinapablind date mo sa akin. Sige na, next time mo na lang tayo mag-usap. Tinalikuran na niya ito at nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Pagkapasok ay agad niyang inilock ang main door ng bahay. Hindi na siguro makakapasok yun, Miss NBSB. Bigla siyang napaharap at nanlaki ang mga mata na napatingin sa binatang nakatayo sa harapan niya. At bakit ka tumayo? Sinabi ko bang pwede ka nang bumangon? Alam mo naman nakakatahi ko lang sa'yo, di ba? Hysterical niyang sabi sa binata at agad na nilapitan ito. Relax. At ang cute ng love gown ko Talagang Hello Kitty ang design. Napapataas ang kilay na tanong nito habang nakangisi. Ay, pasensya ka na. Yan lang kasi ang available. Hindi pa dumarating yung mga in-order ko. Siya nga pala. Huwag mo ngang ibahin ang usapan. Bakit ka bumangon? Okay na ako. Salamat pala sa tulong mo. Siguro, kailangan ko na umalis para hindi ka na madamay at di mo na ipagtabuyan ng kaibigan mo. Sagot nito. Nako, wala yun. Hayaan mo siya. Manggugulo lang yun Siya nga pala, bumalik ka na sa kwarto mo. Tatawagin na lang kita kapag nakapagluto na ako ng makakain natin. Utos niyang muli. No, sorry. Pero ang isang mafia boss, hindi sumusunod sa utos ni Numan. Lalo na sa isang babae. Lumakad ito patungo sa sopa at naupo ron. Hep, hep, hep! Kailangan mong sumunod dahil utang mo sa akin ang buhay mo at doktor mo ko. Kung hindi dapat. Hindi na pala kita ginamot. Malaki kasi ang chance na maimpeksyon ang sugat mo kapag palagi kang gumagalaw. Kailangan mo muna yung pagalingin. Kapag matigas na ang ulo mo, tuturukan kita ng pangpamanhid. Gusto mo ba? Ibang klase ka. Tinatakot mo ako? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya saktan kita o barilin bigla? Hindi. Nakataas ang isang kilay na tugon niya sa binata. Nilapitan niya ito at saka hinila para muling dalhin sa recovery room na nasa medicine room niya. Ang kulit mo naman. Sinabi ko nang okay na ako. Hindi ka pa okay. Pwede ba, Drew? Sundin mo ako kasi ako ang doktor mo. Kahit na ngayon lang, yung gusto kong pagtanaw mo ng utang na loob sa akin. Yung gumaling ka ng tama. Tapos, pwede ka na umalis dito sa poder ko ng tahimik at kakalimutan ko ng magkakilala tayo. Sabi pa nito. Ngunit, nang sabihin niya yon, tila kapwa may kumirot sa mga puso nila. Kaya mo ba akong kalimutan? Simpleng tanong na nasabi ni Drew sa kanya. Isang tanong na ewan niya kung bakit hindi niya nabigyan ng kasagutan. Napukaw ng malakas na doorbell ang kanilang mga atensyon. Oh, may bisita na naman ako? Ngayon lang nangyari to Bulalas niya sa isip lang. Ilalak ko ang pintuan. Hindi ka nila pwedeng makita. Sabi niya, sabay talikod at lumabas ng muli sa silid na yon. Isinara niyang mabuti ang pinto. Nagtuloy siya sa may gate para tingnan kung sino ang nagdo-doorbell. Bakit? Anong kailangan niyo? Nasilip niya ng mga kalalakihan yon, mga pulis. Magandang araw po sa inyo, Dr. Annie Valiente. Tanong ng mga pulis. Nakadamit pang pulis ang mga lalaki, pero diskumpiyado siya na pulis ang mga ito. Bilang dating military doctor siya, marami siyang nakasalamuhang tao, lalo na mga alagad ng batas. Sa estilo at itsura ng mga ito, hindi niya masense ang kabutihan sa mga pagkatao ng mga lalaki. Oo, bakit? Seryoso niyang tanong.
May nakapagsabi sa amin na nasa EDSA ka kagabi kung saan may kaguluhan. Nakilala mo ba ang lalaking to? Ipinakita sa kanya ang larawan ni Drew. Hindi eh. At oo, nasa EDSA ako. Tugon niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa sa mga lalaki. Una, oo, nasa EDSA ako kagabi. At hindi dahil hindi ko kilala ang lalaking yan. Sino ba siya? At ang naisipan niyo akong pagtanungan. Sugatan siya kagabi at natitiyak namin na hindi siya pupunta sa kahit saang ospital kaya hinahanap namin siya sa mga private doctor. Isa pa, may nakakita kasing sumakay siya sa kotseng may gantong plate number. Natukoy na ikaw ang nagmamay-ari ng sasakyan. Ako? Aba, hindi ah. Hindi sa akin ang kotseng yan. Binuksan niya ang gate. Pumasok kayo at tingnan niyo. Ang plaka ng sasakyan ko, ayan oh. May 3 kotse lang ako. At ayan sila. Yellow, black, at green. Alin ba dyan ang sinasabi niyo? Tanong niya. Pumasok naman ang mga pulis at saka isa-isang tiningnan ang kanyang mga sasakyan. Nang pumasok ang mga ito, nakita niya ang mga suot na uniform ng mga lalaki at doon niya napagtanto na hindi nga tunay na mga alagad ng batas ang mga ito. Sigurado ka, miss? Masama ang tingin ng isa sa mga lalaki na nilapitan siya. Oo naman, yan lang ang kotseng ginagamit ko. Kahit na tingnan niyo pa ang CCTV ng buong subdivision namin. Walang emosyon niyang sagot. Kilala mo ba kung sino ang lalaking hinahanap namin? Kriminal siya at isang mafia boss. Hawak niya ang ilang kilalang drug lord sa bansa. Baka hindi mo pa alam ang ginagawa mong pagliligtas sa isang kriminal? Una sa lahat, wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Hindi ko kilala at wala akong pakialam. Alam niyo bang ex-military doctor ako? At ngayon, nabubuhay ako ng tahimik. Sa tingin mo, gusto kong ma-involve sa isang mafia? Hell no. Tugon lang niya sa lalaki. Itong tandaan mo nakamasid kami sa bawat ginagawa mo. Umalis na ang mga ito at nag-iwan pa ng pagbabanta. Ilang minuto lang ang lumipas nang siguradong wala na ang mga lalaki. Kinuha niya ang cellphone niya at may binuksang app. Ipinaligid niya ang kamera ng cellphone sa buong bahay upang malaman niya kung may iniwang anuman ang mga lalaki. Hindi siya naniniwala na mabagal kumilos ang mga ito, kaya tiniyak niyang mabuti. Baka mamaya nag-iwan ito ng tracking device o kaya naman hearing device para subaybayan ang mga kilos niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya muling pumasok sa loob ng bahay niya. Laking gulat naman niya nang makita ang binata na nakatayo sa harapan niya. Ano ba? Nakakagulat ka. Alam mo ba kung gaano kita tinatago sa kanila? Tapos ikaw, labas ka ng labas. Sorry, hindi ko mapigilang hindi ka tingnan kung gaano ka kamaabilidad. Sobrang galing mo. Napahanga mo na talaga ako. Lumapit pa ito at pasimpleng umakbay sa balikat niya. By the way, ex-military doctor ka pala. Pero ang galawan mo, pang mafia. Mas bagay kang ex-mafia boss wife. Para kasing sanay na sanay kang itago ang isang kagaya ko. Kumindat pa ito sa kanya na para bang may gusto itong ipakahulugan. Alam mo, sanay lang ako sa mga delikadong sitwasyon. Aba, sa naging buhay ko bilang manggagamot ng mga sundalo, ewan ko na lang kung katakutan ko pa ang mga ganyang bagay. Sanay na rin akong makaengkwentro ng mga katulad nilang masasama ang budhi. Nakatulad ko? Masama ako. Pero bakit mo ko ginamot? Naguguluhang tanong ng binata. Ay nako, isang tanong na hindi ko rin alam ang sagot. O baka siguro may nararamdaman akong kabutihan kahit na kaunti dyan sa pagkatao mo. Alam mo, naniniwala ako na hindi lahat ng masama ay masama talaga. Maaring nalagay ka lang sa isang sitwasyon kung bakit mas pinili mo maging mafia boss. Madali lang namang baguhin yan. Basta, piliin mo lang maging mabuti. Pero
Wala akong nakikitang dahilan para maging mabuti sa iba. At sa lipunang to, tama ka. Nalagay ako sa isang sitwasyon na hindi ko natakasan. Kaya akong mantong sa pagiging mafia boss. Pero choice ko yun. At hindi yun kasalanan ng anumang sitwasyon. Ang bawat tao na gumagawa ng masama, kung minsan, ginagawa na lang dahilan ng naging sitwasyon nila. Pero kahit anong sitwasyon, nasa iyo pa rin kung anong daan ang tatahakin mo. Wow, ang lalim nun, Drew. Tama ka naman. Kaya nga choice mo rin kung tatalikod ka at magpapakabuti. Kung wala kang makitang dahilan, yung ginawa kong pagliligtas sa'yo, kahit na masamang tao ka, choice ko yon. Hindi ba pwedeng gawing dahilan? Tanong niya. Ngunit hindi na niya hinintay ang sagot nito at iniwan na niya ito at nagtungo sa kusina. Ilang oras na niyang niluluto ang pagkain nila nang magulat siya dahil nasa likuran na niya ito. Drew! Gulat niyang nasabi. Bakit parati kang nagugulat? Dahil ba hindi ka sanay na may lalaking lumalapit sa'yo nang ganito kalapit? Hindi naman. Sanay na sanay ako sa mga katulad mo. Kaya lang, syempre, iba kasi ngayon, di ba? Dalawa lang tayo dito sa bahay. At hindi pa natin kilala ang isa't isa. Paliwanag niya. Ano pa bang dapat kong malaman? At dapat mong malaman tungkol sa akin? Sa pagkakaalam ko kasi, kilala mo na ako. At alam mo na kung ano ako. Ikaw pa nga nagsabi na baka may kabutihan pang natitira sa akin. Tumayo ito ng maayos sa harap niya at tumitig sa mga mata niya. Alam mo, gutom lang yan. Tama ka, sinabi ko nga yun. Pero ang kaba na nararamdaman ko sa'yo ay hindi nangangahulugan ng takot. Ano lang, Ano? Huwag mong sabihin, nauhulog ka sa isang mafia boss. Bago mangyari yun, pag-isipan mo muna. Sabi lang nito, tapos naglakad palayo. Naiwan siya sa kusina na nakanguso. Tingnan mo yun. Siya tong tatanong-tanong eh. Kahulog-hulog ka ba? Well, yung abs, yung kagwapuhan, pwede. Pero hindi lang naman physical na itsurang pagbabasihan. Gwapo ka, oo. Pero mafia ka pa rin. At hindi ko alam kung ano nga pa talaga pumasok sa kokote ko. Tinulungan kita. Nakakaloka. Bulalas pa niya sa sarili habang tinitingnan ang binata na kampanteng nakaupo sa sopa niya. Nakadikwatro pa nga ito habang nanunood ng TV. Hanggang sa napatayo ito dahil sa napanood sa TV. Nabalita na ilang private doctor na ang pinapatay sa sarili nitong bahay nang dahil sa paghahanap ng isang lalaking tinatawag na King of Dragon. Nakalagay sa mga papel na iniiwan ang mga bantang papatay pa sila ng maraming private doctor kapag hindi ito nagpakita. Biglang namatay ang TV kaya napalingon bigla si Drew sa kanya. Ba't mo inoff ang TV? Nanonood pa ako. Para ano? Matakot ka o lumantad ka? O baka mas worse pa ron ang maisipan mong gawin? Nakataas ang kilay niya habang nagtatanong sa binata. Hindi mo ba nakikita na delikado ka? Yung pagpunta nila kanina, hindi sila ang tunay na pulis, kaya posibleng gawin din nila sa'yo ang ginawa nila doon sa mga napanood ko. Napatayo ito. Sinaklot ang isang palapulsuhan niya. Let's go. Umalis na tayo. Baka magulat na lang tayo. Binubomba na nila ang bahay na to. Wait, hindi nila ganun kadali magagawa yun, no? Huwag kang mag-alala. Bulletproof ang bahay na to. O mangyari man yan, aba, hindi naman ako papayag na ganun lang, no? Sabay pa niya na tila winawalang bahala ang sinasabi ni Drew. Ani, gulat na bulalas nito. Mr. Drew, it's okay. Don't panic. Sagot niya. Ayaw niyang mataranta dahil mas hindi siya nakakapag-isip kapag ganun. Napatayo ang binata. Okay, pack your things. We have to go. Hindi nila tayo pwedeng maabutan dito. Ayoko mapahama ka ng dahil sa akin. Sige, aayusin ko lang ang ilang kagamitan na dadalhin natin. At yung mga gamot mo, kailangan ko ring masiguro. Sabi niya, at agad na ginawa ang dapat gawin. Sa isang tagong lugar,
Sa bahay niya siya dumiretso. Doon ay may pinindot siya at lumantad ang napakaraming armas. Kinuha niya ang 3 piraso ng 45 caliber na baril at napakaraming bala. Alam niyang hindi maiiwasang makasagupa nila ang iba pang mafia group na humahabol sa binata. Kumuha siya ng isang silencer na baril at pinunurin niya ng bala. May mga gamot at ilang pamalit na damit ang inilagay niya sa isang malaking backpack kasama ang baril na yon. Paglabas niya sa medical room, nakita niya ang blood bag systems. Tapos may mga pinindot siya at sa isang iglap ay lumabas ang glass wall na humarang sa buong medical room niya. Wow, napaka-high-tech pala ng bahay na to. Kung ganun, ligtas kaya ito hanggang sa makabalik tayo? I hope. Kung hindi naman bombang pang-militar ang gagawin nila hindi naman masisira ang bahay ko. Secured to, sagot niya. Nang mailagay na nila ang lahat ng mga gamit na kakailanganin nila, saka sila sumakay sa unahan at siya pa mismo ang nasa driver's seat. Teka, ako dapat ang mag-drive. Ako lalaki Napapailing na sabi ni Drew. Shut up, baka mahuli tayo kung ikaw. Hindi pa ang magaling yung sugat mo, di ba? Kaya huwag kang magyabang. Natawa niyang sagot sa binata hanggang sa paandarin na niya ang sasakyan. Maayos silang nakaalis sa subdivision, ngunit nang nasa malaking kalsada na sila, doon na niya napansin ang pagsunod ng ilang van sa likod nila. At may kahina-hinalang sasakyan rin sa kaliwat kanan na pilit gumigit-git sa kanila. Agad niyang ibinigay ang isang 45 caliber na baril sa binata. Hayan ang baril, ihanda mo ng sarili mo. Sa tingin ko, nalaman na nila ang pagtakas natin. Nakaabang talaga sila. Mukhang may nakalusot na tracking device sa bahay mo. Sagot ng binata. Mukha nga. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mabuti pa, maging handa ka na lang. At saan pa tayo pupunta? May lugar ba sa bansang to na hindi ka nila kayang sundan? Mabilis niyang tinapakan ang gas pedal saka pinaharurot ng doble ng bilis ang takbo nila. Oo, eto ang sundan mo. Inilagay nito sa phone handler ang cellphone nito at yun ang nagbigay ng instruction sa kanya. Okay, let's do it. Masaya to. Natutuwa ako na makasama ang isang astig na babaeng gaya mo. Ikinagagal ako makilala ka, Doc Annie Valiente. Masigla pa nitong sabi at napapasigaw. Hanggang sa mangyari na nga ang kanilang inaasahan. Umuulan ng bala ang paligid nila habang binabangga sila ng 2 kotse. Ngunit dahil magaling na driver at bihasa rin naman si Annie, hindi sila natatalo ng 2 kotse na yon. Buksan mo ng bintana! Utos ni Drew. Saka nito inilabas ang isang kamay para puntiryahin ang gulong ng mga sasakyan na sumusunod sa kanila. Hanggang sa nakakabaril na rin ito ng tao na nasa sasakyan. Ngunit, gaano man ang nababaril nito, mas nagiging doble namang dumarating na sasakyan at patuloy na pambabalya sa kanila sa daanan. Ilang minuto pa at naririnig na rin nila pati ang mga pulis na humahabol na rin. Hindi natapos ang barilan sa kalye, nababuti na lang at iilang public bus at jeep ang dumaraan. Hanggang sa balyahin na naman sila ng isang kotse. Kumuha na siya ng isa pang baril para makibaril na rin habang hawak ang manibela. Talagang iniinis ako ng mga to Akala niyo hindi ako marunong bumaril? Sabi niya habang binubuksan ng salamin at inilabas na niya ang isang kamay para barilin din ang mga kalaban. Galing mo palang bumaril. Ayos! Perfect ka na para maging asawa ng mafia boss. Sabi nito, nahalata sa tinig ang pagka-proud. Talaga? Bago mo sabihin yan, isipin mo muna kung makakaligtas tayo. Sigaw niya habang iniiwas ang sasakyan sa mga posibleng banggaan. Mukhang okay naman ang kotse mo. Ang kailangan lang talaga, matakaasan natin ang mga sasakyang yan at makaalis ng tuluyan. Sagot ng binata at saka nito kinuha ang cellphone at may tinawagan. Ano? Call a friend ka na ba? Mabuti naman at naisipan mong tumawag ng resback. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Annie, at huwag kang magbiro. Nasa kritikal na sitwasyon tayo. Sagot ng binata. 5 minuto lang ang lumipas at nakita na nila ang ilang sasakyang galing sa unahan na tila pumigil sa mga sasakyan at humarang hanggang sa tuluyan silang makaalis sa kalsadang yon.
Mabilis niyang inihinto ang kotse nang makarating sila sa isang tagong lugar na itinuturo ng mapa na nasa cellphone ni Drew. Dito na ba yung lugar? Sa tingin mo, ligtas tayo rito? Bakit naman luma at abandonado ang building? Do you think? Ngunit, napatingin siya sa bintana dahil sa dami ng itinanong niya, wala siyang narinig na sagot mula sa binata. Wala na pala itong malay tao. Nakita niyang muling dumugo ang ginamot niyang sugat nito at nakita niyang may tama na naman ito sa kanang balikat. Agad niyang pinaandar muli ang sasakyan para tuluyang makapasok sa loob ng gate at nagulat siya dahil may nagsara ng gate para sa kanila. May ilang kalalakihang sumalubong sa kanila nang tuluyang huminto siya. Kakampi ba kayo? Tanong niya sa mga lalaki. Lumapit sa kanila at inalalayan ang binata. Dali, tulungan niyo si boss. Ipasok niyo sa kwarto niya. Utos ng lalaking matipuno rin at sinunod ng iba. Ikaw bang pinuno ng mga tauhan niya? Tanong niyang muli. Oo, ikaw ba si Doktora Annie? Ang tumulong sa bossing namin. Pag-utusan mo kami. Utang namin sa iyo ang buhay ni bossing. Sabi pa ng lalaki. Okay, anong pangalan mo? Brando, ma'am. Okay, Brando. Pakihandaan ako ng mainit na tubig at lahat ng sasabihin ko para magamot ko si Drew. Salamat. Agad na niyang sinundan kung saan dinala ang binata. Bakit ganun si boss? Palaging tinatamaan ng bala. Magaling si boss sa pakikipaglaban, di ba? Akala ko magaling na siya sa unang engkwentro niya dun sa West Dragon. Narinig niyang tanong ng isa pa sa mga tauhan. Ngunit hindi yun nasagot dahil dumating siya. Tumabi na muna kayo. Gagamutin ko siya. Siya pala. Maaari bang pakikuha ng bag namin sa sasakyan? Naroon kasi ang medicine equipment ko eh. Utos niya. Eto na. Dala ko na lahat. Sabi ni Brando na agad palang nakasunod. Salamat. Yung mainit na tubig? Tanong niya habang binubuksan ang kanyang mga gamit. Eto na. Sabi rin ng isang lalaki. Nang makumpleto na ang lahat ng kakailanganin niya, inalis na muna niya ang bala na nasa braso ng binata at saka iyon muling nilinis at nilagyan ng gamot. Lahat ay ginawa niya ng mabilis lang dahil sanay na siyang gawin ang mga bagay na yun. Ang kaibahan lang ngayon ay isang mafia ang kanyang pasyente. At hindi lang basta mafia, ito ay ang lalaking tila napalapit sa puso niya habang tumatagal na inililigtas niya ang buhay nito. Gabi na nang magkamalay si Drew. Una niyang nakita si Annie sa tabi niya. Nakatulog na ito sa pagbabantay sa kanya. Nakita niya si Brando, ang kanang kamay niya, gising at nakamasid lamang sa kanila. Nahirapan ba siyang gamutin ako? Tanong ni Drew. Umiling muna si Brando bago sumagot. Hindi, sisiw nga lang sa kanya eh. Ang swerte mo, boss. Magaling na doktor ang nakilala mo. Maganda pa. Sa tingin ko nga, gusto ka niya. Hindi ordinaryong pag-aalala ang pag-aalagang ginawa niya sa'yo kanina. Tama ka. Ang laki ng pagkakautang ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ko mababayaran. Dapat bang bayaran? Tanong nito habang nakatingin sa mga mata ng amo. Sinasabi mo bang walang dangal ang isang mafia boss? Hindi naman po sa ganun, boss. Pero ang tulad niyang babae. Sige, gawin mo siyang asawa mo. Di pa ba sapat? Sa isang babae, napakalaking karangalan sa ating mundong ginagalawan ng maging asawa ng isang mafia boss. At hindi ka ordinaryong mafia boss. Ikaw ang North King of the Dragon. Isang titulo na hindi malalampasan ng ibang mafia boss. Pagpuri pa nito sa binata. Hindi yun natatapos sa ganun, Brando. Hindi siya isang basta babae lang na aasawahin ko tapos na. Kakaiba siya. Hindi niya deserve ang mapabilang sa mundo ng mga masasamang tao. Tinitigan nito ang mukha ng dalaga na nooy natutulog. Para siyang anghel na bumaba dito sa lupa. Galing sa langit para itama ang buhay ko at bigyan ako ng malinaw na direksyon. Naibulong ni Drew sa isipan lamang. Matapos ang gabing yun,
Ilang araw pa ang lumipas na naroon lamang sila sa abandonadong gusali. Luma at pangit ang harapan na nakikita ng mga tao sa dumadaang mga kotse. Ngunit sa likod noon ay maayos at napakagandang pamamahay. Isa ba to sa mga properties mo at ginawa mong hideout sa tuwing napapaengkwentro ka? Tanong niya. Oo, Ani. Tama ka. Sinadya akong bumili ng ganitong klaseng lugar. Hindi kasi pansinin ng mga tao at tago sa lahat. Inaakala nila na napabayaan tong property na to pero pribado pa rin. Ang galing ha. Ilang properties pa kaya na tulad nito ang meron ka? Alam ko kasi magandang gawing ospital ang mga ganitong lugar eh. Pero charity hospital ang gusto ko ha. Charity hospital? Meron bang ganun? Wala nga, Mr. Drew eh. Pero kung matutupad, ang lahat ng mga pangarap ko, magkakaroon. Lalo na kung ang isang mafia boss, magbabago. Balak ko ang gugulin ng buhay ko sa isang magandang bagay. Tulad ng paggagamot. Kaya ka ba umalis sa pagiging military doctor? Para gumawa ng malaking kalokohan sa buhay? Natawa ito nang walang hangin at napailing. Hoy, ikaw ba? Wala kang pangarap na mabago ang takbo ng buhay mo? Yan lang ba ang kahulugan ng buhay mo dito sa mundo? Hindi ka ba nagsasawa na parati kang tumatakbo at may tinatakasan? Nasa iyo nga ang lahat. Lahat ng material na bagay. Kayamanan, pera, kapangyarihan bilang mafia boss. Pero anong buhay ba ang kaya mong ipagmalaki? Lumakad siya palapit sa lalaking noy nakaupo lang sa upuang tumba-tumba. Nagpapahangin sa likod ng building na kung saan may malinis palang swimming pool na napapaligiran ng mga puno. Pero sikat na mafia boss. Lahat ng atensyon ng buong mundo nasa akin na nga yata. Hinahabol ako. Hindi lang dahil sa hawak kong asset, kundi sa maraming dahilan. Oo nga, pero illegal na dahilan. Wala kang balak na bitawan ang lahat ng yan at baguhin ang buhay mo? Kapahamakan ang palaging naghihintay sa'yo. Ayaw mo bang mabuhay ng tahimik at payapa? Yung hindi ka na tinatawag na King of the Dragon? Ha? Ipaubaya mo na sa kinauukulan ng lahat ng alam mo. Sumuko ka na sa kanila. Nang sa ganun, isang kalaban na lang ang tinatakbuhan mo at yun ay ang grupo na humahabol sa'yo. Natahimik silang pareho matapos niyang sabihin ang nasa loob niya. Ang pangarap ko, bumili ng camp car. Yung nagsisilbing moving clinic or mini hospital na pwedeng magbigay ng libreng gamutan sa mga taong nangangailangan. Unang puntirya ko yung mga bata at matatandang walang kakayahang magpagamot. Isang pangarap sa tingin ko, hindi ko na matutupad. Sabi niya, sabay tingin ng may kalungkutan sa mata ng binata. Bakit naman? Natanong nito. Dahil sa'yo, sa tingin ko, mas matibang na sa puso ko ang iligtas ka sa tuwing napapahamak ka. At mas matimbang na sa puso ko ang damdaming nararamdaman ko sa'yo kaysa anumang pangarap at hangarin na gusto kong gawin. Para akong anghel na umibig kahit na bawal. Tapos, niyakap niya si Drew. Gulat ito na narinig ang sinabi niya. Sira ka ba? Sasayangin mo ang buhay mo para sa isang tulad ko? Makakaalis ka rin sa puder ko. Palalayain kita. Bulong ni Drew. Ayoko. Ayokong iwan ka sa madilim mong mundo. Kung aalis ako, mag-iisa ka na naman. Walang makakaintindi sa'yo. Pero kung susuko ka at lalabas, ilalantad mo ang lahat at magbabagong buhay. Alam kong mapapababa ang sentensya mo. Kapag sinabi mo sa mga kinauukulan ng lahat ng alam mo, na isusuko mo na yung pagiging North King of the Dragon at maging si Drew Avellano na lang, hihintayin kita. At sabay nating tutuparin lahat ng mga pangarap ko. Na sana ay maging pangarap mo rin balang araw. Tumayo si Drew at niyakap siya ng buong higpit.
Hindi nagsasalita, ngunit nararamdaman niya sa mga oras na yon may nagbabago na sa pananaw ng binata. Baka may spy, hindi kaya? Makahulugang tanong ni Brandon na siya naman ang tinapunan ng tingin. Brandon, shut up. Hindi magagawa ni Annie ang binibintang mo. Saway ni Drew. Sino? Kami bang dapat mong paghinalaan? Nag-iba ka na yata, boss. Dati, kahit na kailan, hindi ka nagtitiwala, lalo na kung tagalabas. Dapat ba siyang pagkatiwalaan? Gayong ex-military doctor siya? Kalaban siya, kahit saan natin tingnan. Paano kung pinapakagat ka lang pala? Tapos gobyerno ang nagpapakagat sa iyo sa pamamagitan niya para mahuli ang lahat ng mga illegal na gawain ng World Mafia Association. Tandaan mo, boss, ikaw ang boss ng mga boss. Hindi ka dapat mahulog sa isang babae lang. Ngunit mabilis na nasaklot ni Drew ang kwelyo ni Brandon at kamuntik ng masapak. Umalis ka sa harapan ko, bago pa ako hindi makapagpigil. Hindi ako nagtitiwala kahit kanino, maliban sa kaisa-isang babae na paulit-ulit nagliligtas ng buhay ko. Di ako tanga para hindi malaman kung sino ang tunay kong kalaban. Mariing nasabi nito habang nakatingin ng may pagbabanta. Masama rin ang tingin ni Brandon habang umaalis sa harapan ng binata. Siya namang dating niya. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Alam niyang duda sa kanya ang mga tauhan ni Drew. Okay lang. Duda rin ako sa kanila eh. Umalis na kaya tayo? Baka mamaya, isa sa kanilang nang nagsusumbong sa mga kalaban mo. Hindi makakabuti kung mapapaengkwentro ulit tayo. Kagagaling pa lang ng mga sugat mo. At sa tingin ko, hindi pa nakaka-recover ang katawan mo mula sa sunod-sunod na tama ng baril at pagtagas ng dugo. Hindi sa lahat ng oras, kaya kong palitan ang dugo mo. Nadulas siya sa isang bagay na hindi niya sinasabi sa binata. Ano? Pinapalitan mo ang dugo ko? Kailan pa? At saan ka kumukuha? Kunot ang noo na tanong ng binata. Wala lang yon. Marami akong imbak na dugo sa bahay, no? Pang-emergency. Pagsisinungaling niya. Don't lie to me. Kinukuhaan mo ba ng paulit-ulit ang sarili mo ng dugo? Kaya pala parang nanghihina ka na rin. Ano ka ba? Madali lang namang bumalik at makabawi sa mga nabigay kong dugo, no? Huwag mo akong lokohin. Alam kong nasa 6 na buwan pa bago pwedeng magbigay ulit ng dugo. 8 linggo bago napapalitan ang kabuuang dugo natin. Kaya hindi tama ang ginawa mo. Alam mo dapat yan dahil doktor ka. Malakas ang boses nito. Nagulat siya sa puntong yon, pero kitang-kita niya na hindi lang basta galit ang nararamdaman nito, kundi may kasamang pag-aalala. Sorry na. Wala lang akong pagpipilian nung nabaril ka ulit. Dumugo uli ang sugat mo at nakita kong kailangan mo pa ng dugo. Hindi pasado ang mga tauhan mo dahil parati silang puyat at langos sa alak. O kaya, kontaminado ang dugo nila ng drugs at iba pang hindi nakakatulong. Bakit akala mo ba malinis ang dugo ko? Okay lang sa akin kahit anong klaseng dugo pa yan. Hindi dapat buhay mo ang kapalit ng buhay ko. Ngunit malakas na sampal ang naigawad niya sa binata. Kasabay noon ay ang mabilis niyang paghalik sa mga labi nito. Doktor ako. At ang palagi kong iniisip ay ang pinakamabuti sa pasyente ko. At hindi ka nalang basta pasyente. Mahal na kita. At pakiramdam ko, kaya kong ibigay kahit na ubusin ko pa ang lahat ng dugo na dumadaloy sa buong katawan ko. Mabuhay ka lang. Tapos ay tinalikuran na niya ito. Naiwang natigilan ng binata. Bakit, Annie? Bakit? Bakit mo ko paulit-ulit na inililigtas? Mariing tanong ni Drew sa kanyang isip. Nang gabing yon, kinausap ni Drew ang lahat ng mga legal niyang asset. Yung mga pagmamay-ari niya sa legal na paraan at naka-front para sa mga iligal. May nabuo siyang desisyon at hindi niya yon kaya pang bawiin. Brandon, etong ATM ko.
Lahat ng pera dyan, 100 million. Siguro naman, magagawa nyo ng magbagong buhay. Dala ang perang yan. Lahat ng mga tauhan mo, umalis na kayo. Ayoko madamay kayo sa mga gagawin ko. Pero sana, ipangako mo na magbabagong buhay kayo. Boss naman, sorry na sa mga nasabi ko kanina. Pero hindi ito dahilan para paalisin mo kami. Napahawak siya sa braso nito. Makinig ka, umalis na kayo. Kung pwede sana, isama mo si Annie. Ilayo niyo siya. At pabayaang mabuhay at matupad ang lahat ng mga pangarap niya. Sa'yo ko lang siya maibibilin. Susuko ako sa mga pulis. At kung ano man ang mangyari sa akin, hindi ko maipapangako. Mahal ko siya at gusto ko mabuhay siya ng normal katulad ng pangarap niya. Yung malayo sa gulo. Iiwan ko na ang titulong North King of the Dragon. Kaya gawin yung inuutos ko. Bukas na umaga, bago siya magising, dapat naroon na siya sa sarili niyang bahay. Malinaw? Siguraduhin yung hindi siya makikita ng ibang mafia boss. Pero boss, yung 3 kalaban mong mafia boss, paano na sila? Ilalaglag mo ba? Tanong ni Brandon. Hindi ko masasabi ang mga mangyayari sa pagsuko ko. Depende. Isa pa, hindi magkaibigan ng North, South, West at East of King. Kaya walang mawawala sa akin kung isusuplong ko sila. Nang gabing yun, pinuntahan siya ni Drew para sa isang lihim na pamamaalam. Eksaktong katatapos lang niyang maligo. Nang pumasok ang binata, nakaharap siya sa lumang vanity mirror na naroon sa silid na ipinapagamit sa kanya. Napapitlag siya nang naramdaman ang hininga ng binata mula sa kanyang batok. Literal na nagtaasa ng mga balahibong pusa sa katawan niya sa kakaibang pakiramdam na idinulot niyon sa kanya. Nang humarap siya, isang mainit na halik ang sumalubong sa kanyang mga labi. Isang halik na hindi niya nagawang tanggihan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Hanggang sa naramdaman niyang binuhat siya nito habang nakakapit ang kamay niya sa batok nito. Walang tigil ang paglalaban ng kanilang mga labi. Sa isang iglap lang ay naihiga siya ng binata sa kama at namalayan na lang niya ang kanyang sarili na nalalasing sa romansa ng binatang pinakaiibig niya. Hindi niya kayang tanggihan ang kaganapang yun, kaya alam niyang sa gabing yun, maisusuko niya ang isang bagay na pinakaiingatan ng napakatagal na panahon. Tumagal ng 2 oras ang kanilang pagdiniig. Oras na tila huminto habang sila ay magkasiping. Ani, yung dugo na isinalin mo sa akin, ang siyang magsisilbing katibayan na tayo ay iisa. Ikaw at ako. Habang panahon, kahit na magkawalay pa tayo, aasahan ko ang mga sinabi mong hihintayin mo ako. Kaya sana magkita pa tayo. Mahal kita, Ani. Para sa iyong lahat ng to. Para sa mga pangarap natin. Mag-iingat ka palagi. At sana'y hindi ka malungkot habang naghihintay ka sa akin. Sabi nito, tapos hinagkan siya sa kanyang noo. Tanda ng pagrespeto. Bumangon si Drew at hinanap siya ng maayos na maisusuot habang hinahalikan niya ang dalaga na ipasa niya ang gamot na may pampatulog at alam niyang sa pagising nito, wala na siya. Tirik na ang araw nang magising siya. Napabangon siyang bigla at napaupo. Napahawak sa kanyang ulo dahil kumikirot yun. Dulot marahil ng gamot na nainom niya sa pamamagitan ng labi ni Drew. Anong nangyari? Tanong niya habang inililigid ang paningin sa buong lugar. Saka pa lang niya nakilala na bahay niya yun. Ano to? Bakit ako nandito sa bahay ko? Nasaan si Drew? Ano? Panaginip lang ba ang lahat? Nananaginip lang ba ako na nakipag-sex ako sa kanya? O totoong lahat?
Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Napatingin siya sa ibabaw ng lamisita at nakita niya roon ang cellphone niya. Kinuha niya yun at binuksan. Agad na bumungad ang video na may mukha ni Drew, kaya agad niyang pinindot ang play. Oh, huwag ka magulat. Hindi pa naginip ang lahat. Totoong may nangyari sa atin. Sorry kung nagawa kong angkinin ka. Pero naisip ko na higit pa sa seremonya ng kasal, ang ginawa mong pagbibigay ng dugo sa katawan ko at paulit-ulit na pagliligtas sa buhay ko. I love you. At dahil mahal kita, gusto kong tuparin ang mga pangarap natin. Lahat ng mga sinabi mo, na-realize ko na kung ano ang pangarap mo, yun na rin yung sa akin. Mga darating ako. Darating yung time na babalikan kita at mabubuhay tayo ng normal at masaya. Walang gulo. Masaya lang. Promise. Hintayin mo ako ha. Pero mga 5 o hanggang 10 taon lang. Kapag tumagal, pwede mo na akong kalimutan. Matapos niyang mapanood ang huling habili nito, napaiyak siya. Hindi niya akalain na magdedesisyon ito na sumuko at paghihintayin siya. Pero nagpapasalamat siya na bago sila magkahiwalay, naranasan niyang lumigaya sa piling ng lalaking pinakamamahal. Kung kaya ko lang nakalimutan ka, kaya lang hindi ko yun kayang gawin. Dahil ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Bulong niya sa kanyang isipan. 3 buwan na ang lumipas. Nabalitaan na niya sa news at internet ang lahat ng ginawa ni Drew. Sumuko ito at lahat ng mga nalalaman nito sa kanilang mga iligal na gawain ay sumambulat sa publiko. Sa pamamagitan ng kapulisan, naitago naman sa madla ang kanyang mukha kaya't walang nakakakilala sa kanya. Maging sa kulungan ay binigyan siya ng sariling selda upang hindi siya mahalo at hindi malaman ng mga ibang preso na siya pala ang North King of Mafia na tanyag sa mundo ng mga makasalanang tulad niya. Hindi dahil sa ginawa niya, hindi na kriminal ang naging turing sa kanya, kundi isang witness at whistleblower ng buong World of Mafia Organization. Annie, ano na? Hindi ka pa tapos dyan sa kakasuka mo? Grabe ka naman kasi. 1 beses ka lang nagpabembang dun sa pasyente mong mafia boss. Buntis ka na agad. Taklesa at maingay na sabi ni Nikki. Ano ka ba? Ang ingay mo naman. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Tsaka, pakinggan mo nga yung mga salita na sinasabi mo. Parang hindi ka doktor eh. Saway niya sa kaibigan. Bakit ba? Kailangan ko bang magpakapurmal sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, eto na ang uso ngayon. Palibhasa, hindi ka makasabay sa uso. Palagi ka kasing nagtatago sa laboratorio mo. Yang ganyang buntis ka, paano na? Kaya nga kita tinawagan. Dito ka muna. Para kapag nanganak ako, ikaw magpaanak sa akin. Kumpleto naman ako sa kagamitan dito. Hindi ka mahihirapan. Tsaka, maghanap ka ng isang nurse na makakatulong sa atin yung mapagkakatiwalaan sana ha. Tumayo na siya, buhat sa pagkakasalampak sa sahig ng banyo. Kanina habang nagduduwal siya sa bowl. Di pa siya nakakapagpahinga mula sa pagkahilo at pagsusuka ay may nagdo-doorbell na sa labas. Ako na. Pahinga ka na lang dyan, sabi ni Nikki na tinanguan na lang niya. Nang nasa labas na, nakita nito ang isang lalaki at nagtanong. Matapos malaman ang sadya ng isang lawyer, pinapasok ito ni Nikki. Pagdating sa loob, nagulat siya dahil kasama na nga ni Nikki ang lalaki. Sino ho sila? Nagtataka niyang tanong. Ako nga pala si Attorney Quinto. Bago mangyari ang lahat ng mga kaganapan, ipinaayos ni Mr. Drew Avellano lahat ng asset niya at pinalipat sa pangalan mo. Mula ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat ng properties na to. Nagkakahalaga ito ng 20.5 billion pesos.
Bukod pa sa mga shares of stock na ipinalipat niya rin sa pangalan mo, ang tanging hiling lang ng kliyente ko, tuparin mo raw sana ang pangarap niyo. Yung sinabi mo sa kanya na gawin mo raw yung gusto mo sa lahat ng perang to. 20.5 billion? Nanlalaki ang mga mata nila ni Nikki. Ang laking pera niyan, girl! Oo nga, ang laking pera. Teka lang, bakit ginawa to ng hindi man lang pinapaalam sa akin? Pasensya ka na, pero hindi ko rin alam. Basta, ito lahat ng mga papeles. Kung may tanong ka, tawagan mo ako. Pwede mo rin akong personal na abogado kung tiwala ka sa akin. Tapos, tumayo na ito at nagsimulang magpaalam. Wala na ang lalaki sa harapan nila, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na ganun ang gagawin ni Drew para sa kanya. Hindi napigilan ng mga mata niyang lumuha. Nilapitan siya ni Nikki at hinagod ang likod niya bilang pag-alo at pagdamay. Ani, bilib na bilib ako dyan sa nakabembang sa'yo Hindi masamang mafia boss. May puso rin naman pala, no? At sinecured ka niya, hindi niya hinayaan na magkahiwalay kayo ng mapahamak ka o maghihirap. I think magiging mabuti siyang ama balang araw. Salamat, Nikki. Ano na lang kaya ang gagawin ko kung wala ka? Baka namatay na ako sa pagkamis sa kanya. Mahal na mahal ko siya, Nikki. At ako ang dahilan kung bakit niya sinuko ang lahat ng buhay niya. Kung bakit ginusto niyang magbago. Kaya pangako ko sa kanya na aalagaan ko magiging anak namin at hihintayin ko ang paglaya niya. Lahat ng pangarap namin, tutuparin ko. Magtatayo ako ng charity hospital para sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Gagamitin ko ang kakayahan ko para magawa yun. Pati ang pera na iniwan niya sa akin. Isang pangakong sinikap niyang tuparin, gaano man kahirap ang pinagdadaraanan niya. Kasabay ng pangungulila at kalungkutan niya para kay Drew, ngunit ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras para sa anak na si Andrew na isinilang niya matapos ang 9 na buwan. Kasabay nun ay ang pagsisimula ng kanilang proyektong pagpapatayo ng private charity hospital. Happy birthday, Andrew! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Blow the candle! Isang malakas na palakpakan ang narinig sa buong stadium ng ospital. Doon niya piniling ganapin ang 9 na taon na birthday ng kanyang anak na si Andrew. Kasabay noon ang pagtitipon ng 9 na taong gulang ng kanilang private charity hospital. Sa nakalipas na 10 taon, tinupad niya ang pangarap na maipatayo ang malaking private charity hospital para sa taong nangangailangan. Dahil hindi libre ang pambayad ng mga medical staff at equipment, malaki ang naitulong ng mga asset at shares na ibinigay ni Drew sa kanya. Happy birthday, anak! Bati niya, sabay halik sa pisngi ng bata. Thank you, Mommy. Sana po, sa next birthday ko, kasama na natin si Daddy. Miss na miss ko na po siya. Oo, anak. Sana nga. O siya, mag-enjoy ka na sa mga bisita mo. Puro medical staff. Hindi ka na mag-i-invite ng mga classmate mo? Nag-invite naman po, Mommy. Pero wala pa sila Bakit po? May lakad po kayo? Wala, anak. Kaya lang, sabi parating na raw yung mga mag-i-interview sa akin. Tumanggap kasi akong media press con para mas maipaliwanag ko ang tunay na misyon ng ospital natin. Marami kasing maling haka-haka na lumalabas kaya gusto kong linawin sa media. Sagot niya sa anak. Okay, Mommy. Ako na po munang bahalang umasikaso sa mga bisita. Nandyan din po si Tita Nikki at Uncle Simon. Kasama din po si Lily. Magalang na sagot ng anak niya na tila matured na kung magsalita. Thank you, anak. Alam mo, I'm so proud of you. At alam kong ganun din ang daddy mo. Kaya sana, konting hintay pa natin sa kanya, ha? Napapangiti pa niyang hinimas ang ibabaw ng ulo ng kanyang anak. Sa media conference na nasa 4th floor ng ospital siya nagtuloy. Pagdating niya doon, nakasetup na ang lahat. Naroon rin ang isang sikat na host na kilalang news TV sa bansa.
Hello mga kaibigan at mga kapatid at kapamilya, ako si Bernadette Allison ang nagsasabing mabuhay kayong lahat at sa segment na ito, guest natin ang pinakakilala at sikat na CEO ng pinakaunang private charity hospital sa ating bansa. Pumayag siya na magpa-interview para linawin ang ilan sa mga kumakalat na issue patungkol sa pagamutang ito. Ladies and gentlemen, Miss Annie Valiente. Iniharap ng cameraman sa kanyang kamera upang makita siya ng mga tao. Hello everyone! Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang aming private charity hospital at handa akong linawin ang ilang mga issue na ibinabato sa amin. Ayun, okay. So unang issue at katanungan, Miss Annie, marami ang nagtatanong ng tunay mong status. O marami ang naiintriga kung buhay pa ba ang ama ng iyong anak at sino ba siya? Well, if it's okay, Miss Bernadette, yan ang pinakahuling tanong na gusto kong sagutin, if you don't mind. Okay, no problem. Ang second question is about... Well, gusto ko sanang tumbukin Total, naka-live televised naman tayo, di ba? Nang makita niya ang reaksyon ng staff ng show na pumapayag itong mag-direct to the point na siya, humugot siya ng malalim na paghinga at saka tumingin muli sa kamera. Gusto ko lang linawin sa inyo na ang private charity hospital ay nakapangalan sa 2 tao lamang. Sa akin at sa asawa ko. Ikalawa, ang private charity hospital ay ang pinakaunang may high-tech na mga equipment at pag-aasikaso. Meron kaming mga bihasa at dekalidad na mga doktor na binabayaran namin, hindi po para sa mga VIP o mayayamang pasyente, kundi sa mga itinuturing naming VIP. Ang mga pasyente naming walang kakayanang magbayad. Kaya nga po ito sinasabing charity hospital. Tumatanggap din kami ng VIP o mayayamang pasyente na may kakayanang magbayad, pero hindi libre sa kanila. Kailangan din namin gawin yun para may source kami ng mga pangangailangan ng buong ospital. Pero gusto kong linawin na ginagawa lang namin yun kung talagang libre at may space pa. Dahil priority talaga namin yung walang pambayad at hindi tinatanggap sa ibang ospital. Yun lamang. Maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa aking imbitasyon. Tumayo na siya at nakipagkamay sa host ng nasabing show. Wala na itong nagawa pa kundi pakinggan ang kanyang mga sinabi. Nang bumaba siya sa mismong ward ng mga pasyente, maraming mga tao ang nagpasalamat sa kanya. Hindi niya hinihigpitan ang mga pasyente sa mga ward, ngunit para maiwasan ang pananamantala ng ilang taong masasama, sinikap nilang pataasin ang seguridad ng buong ospital. Nagulat na lang siya nang may biglang humila sa kanya na isang lalaki na may hawak na punyal. Alam ko mayaman ka, bigyan mo ako ng pera! Sigaw ng lalaking natitiyak niyang nasa ilalim ng drugs. Ano? Bakit ka nanggugulo rito? Alam mo bang maraming pasyente ang naabala ng dahil sa'yo? May isang bantay ng pasyente ang tumawag ng security guard para awatin ng lalaki. Huwag kayong lalapit! Kung di mamamatay ang babaeng to! Hoy! Maawa ka! Alam mo bang siya lang ang tumutulong sa mga katulad naming walang pambayad sa ospital? Bitawan mo na siya! Sigaw ng isang matandang lalaki na pasyente. Lolo, diyan ka lang. Huwag kang lumapit. Hayaan mo lang siya. Sigaw niya. Ano bang gusto mo? Ibibigay ko. Hindi mo ako kailangang saktan. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang bumitaw sa kanyang lalaki. Tinamaan na pala ng bala ng baril ang kamay nito at napaupo sa sahig. Sino may kuha noon? Halos maiyak ang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang duguan na ito. Napalingon siya nang makita niya ang isang lalaki na nakashade at pormal ang kasuotan. May hawak na silencer na baril ang lalaki. Sino ka? Bakit mo binaril agad ang lalaki? Bakit? Gusto mong hintayin ko pa? Nasaktan ka niya? Tanong nito. Miss Valiente, siya nga palang bagong investor. Sila na pong bahala sa kaguluhang ito. Tayo na po sa opisina mo nang makausap natin siya. Pag-aaya ng abogado. Okay, guard,
Siguraduhin magamot muna siya bago niyo siya dalhin sa presinto. Maliwanag? Utos niya na sinang-ayunan ng lahat ng staff na naroon. Pagdating sa loob ng opisina niya, nagulat na lang siya nang isara ng lalaki ang pintuan ng opisina niya at agad siyang hinila para isandal sa likod nun. Nakatukod ang kaliwang kamay nito sa pinto at nakatitig sa kanya. Bakit masyado ka mabait? Hindi mo ba alam na pwede ka nang mapahamak? Ano to? Teka muna. Magpakilala ka. Ang tagal mong nawala tapos susulpot ka lang ng ganun lang? Tsaka, isa pa. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang hagkan na siya nito sa kanyang mga labi. Unang tingin pa lang niya sa lalaki kanina. Alam na ng puso niya kung sino ito. Dama na ng bawat kalamnan niya ang kakaibang sensasyon na dulot ng pananabik. Sumisigaw ang puso niya ng mga oras na yon. Drew, I miss you so much. And I love you. Sabi niya nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. Grabe ka. 10 taon nang lumipas. Pero bakit ganun? Walang pinagbago ang itsura mo. Maganda ka pa rin. Para ka pa rin anghel na bumaba dito sa lupa. Para akitin ang isang makasalanang tulad ko. I miss you. Bulong nito, sabay halik muli. Mommy, nandyan ka ba? Sigaw ng isang batang lalaki na tumatawag sa kanya ng mommy na nasa labas ng opisina. Agad na nabakas ang pagtataka sa mga mata ni Drew. Inakala nitong hindi na niya ito nahintay. Nag-asawa ka na? May anak ka na? Tanong pa nito. Marahan siyang tumango, tsaka hinila ang kamay ng lalaki, palayo sa likod ng pintuan upang pagbuksan ang anak niya. Yes, Drew. Hindi lang ikaw ang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko ngayon. Dahil mayroon na akong Andrew, ang pinakamamahal kong anak. Sabi niya, sabay bukas ng pintuan at lumantad sa kanila ang batang si Andrew. Mommy, narinig ko na hostage ka. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Siya ba nag-hostage sa'yo? Agad na sinugod ni Andrew si Drew at pinaghahampas ang mga hita nito. Samantalang tulala si Drew dahil para niyang nakikita ang sarili niya nung bata pa siya. Andrew baka mong pangalan niya? Ang ibig mo bang sabihin? Oo, Drew. Nagbunga ang isang gabing nagkasama tayo bago mo ko iwan ng walang paalam at ibalik sa sarili kong bahay. Kaya kung tinatanong mo ko kung hindi kita nahintay, mali ka. Dahil hindi lang ako naghihintay sa'yo, kundi kaming dalawa ng anak mo. At mamahalin ka namin habang panahon. Hanggang sa kung kailan ka namin makakasama. Naluluhang sabi habang pinagmamasdan ang kanyang amag-ama. Andrew, anak, namiss mo ba ang daddy? Ako ang daddy mo. Napaluhod ito at nayakap ng mahigpit ang anak. Daddy? Umiiyak na sambit rin ni Andrew. Ang tagpong iyon ang pinaka-memorable na tagpo sa kanilang buhay ni Drew. Iyong mayakap ang kanyang anak ng ama nito ang pinakamasaya, ang hindi mababayarang pangyayari sa kanilang buhay. Saktong dumating na rin si Nikki at ang asawa at anak nito. Antong sila sa bahay nila, doon pa rin sa dati. I miss this house. Dito mo unang niligtas ang buhay ko. Salamat. Nasabi ni Drew habang nakaupo sila sa sopa, nakahiga sa mga hita nito ang anak nila. Alam mo bang birthday niya ngayon? At kanina lang, nagsiselebrate kami ng birthday niya. Masaya niyang pagbabalita. Talaga? Sumakto pa lang dating ko ah. Salamat dahil natupad mong pangarap natin. Ang makapagpatayo ng malaking ospital. Kung alam ko lang, pinuntahan na kita nung makalaya ako. Kaya lang kasi,
Naisip ko kasing ayusin muna ang pagkakakilanlan ko nang palayain ako ng mga kinauukulan. Kinailangan ko rin kasing baguhin lahat ng mga tungkol sa akin para hindi ako balikan ng iba kong kalaban. Para na rin magkaroon tayo ng tahimik na buhay. Ako na si Andrew, pero Drew for short. Akalain mo, junior pa pala si Andrew natin. Salamat. Sabi nito, sabay kuha rin sa isang kamay niya. Ngayon naman, sana pumayag kang pakasalan ako. Ha? Ani? Yun lang naman ang kulang sa ating dalawa eh. Sabi pa nito habang masuyong nakatingin sa kanya. Oo naman. Kay tagal ko kayang hinintay ang lahat ng to. Ang makasama ka, maging asawa mo. Napayakap siya sa asawa at hahalikan sana niya ito, ngunit dumating na ang kanilang kasambahay. Ay, sir, ma'am, nakahanda na po ang hapunan. Sabi ng matanda. Ah, oo sige, Aling Luz. Papunta na po kami. Kumain na rin po kayo ha, bili niya. Tumayo na sila at ginising naman ni Drew ang anak niya. Daddy, sobrang saya ko po. Nakasama ka na namin ni Mommy. I love you po. Masayang yumakap ang bata sa kanya. Isang buwan ang lumipas at ikinasal sila doon rin sa stadium ng kanilang ospital at ang mga bisita nila, ang lahat ng mga pasyente roon na kaya nang lumakad at lahat ng mga staff ng ospital. Ang alam ng lahat ay nasa abroad si Drew ng 10 taon, kaya masaya ang lahat sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa matapos ang kanilang kasal, pinili nilang umalis muna ng 2 linggo para sa kanilang honeymoon, kasama nila si Andrew sa bawat pamapasyal nila at kung saan sila pupunta. Masayang masaya sila na magkakasama na sila at buo na ang kanilang pamilya. Gabi na nang makabalik sila sa hotel at nakatulog na rin ang kanilang anak sa silid nito. Kaya nang silang 2 na lang, muli nilang binalikan ang masasaya at malulungkot nilang sandali. Ani, ano kayo nangyari kung hindi ko naisipang pasukin ang kotse mo? Tanong ni Drew. Siguro, hindi tayo nagkakilala. Hindi mo ako makikilala. Baka hindi tayo para sa isa't isa. Pero ngayon, nakabalik ka na sa piling ko. Naniniwala na ako sa tadhana na tayo pala talaga kung tayo para sa isa't isa. Tapos noon ay hinagkan niya ito sa mga lapi na ginantihan naman ng asawa. At ang gabing yon ay muli nilang pinagsaluhan ng puno ng ligaya. At sabay nilang sinasabi na sana ay panghabang buhay na. Lipas ang 6 na buwan, malaki na ang tiyan niya dahil napuruhan na naman siya ni Drew sa honeymoon nila. Honey, ang hirap na palang magbuntis kapag 40s na. Medyo marami nang masakit. Dati naman hindi eh. Kay Andrew, tumabi siya sa kinauupuan ng asawa. Abala ito sa pagtuturo sa homework ng anak. Honey, nagpunta ka na ba sa OB mo? Kailangan mong magpa-check up. Gusto mo bang samahan kita? Saka, ano nga pala? Ipasa mo muna kay Nikki ang pamamahala ng charity hospital para makapagpahinga ka at maiwasan ang bleeding. Nag-aalalang paalala nito. Wow, Daddy! Para na kayong doktor. Ang galing niyo po talaga. Ang swerte ko po talaga na kayo ang mommy at daddy ko. Masayang sabi ni Andrew. Salamat anak. Gusto kong bumawi sa inyo sa patagal kong pagkawalay sa inyo eh. Kung alam mo lang anak na nagsisisi ako na wala ako sa tabi ng mami mo nung ipinagbubuntis ka niya. Kaya ngayon sa kapatid mo, babawi ako. At mula ngayon, isinusumpa ko na hindi ko kayo iiwan pa. Sabi ni Drew na itinaas pa ang kanang kamay. Napayakap ang anak dahil sa mga sinabi nito. Siya naman ay pinagmasdan na lamang ang kanyang mag-ama. Masayang masaya siya habang nakikita si Drew, ang dating mafia boss na minsang tinaguriang The North King of the Dragon. Ngayon ay nakikita niyang tila isa itong dragon na lumilipad sa paligid nila upang sila'y proteksyonan
alagaan at mahalin. Wala na siyang mahihiling pa sa kanyang buhay. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil lahat ng hinangad niya ay ipinagkaloob nito. Napatunayan niya na kung wala kang ibang hinahangad na masama para sa iyong kapwa, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng buong buo, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Napatunayan niya na ang lahat ng matyagang naghihintay ay nag-aani ng kabutihan at kaligayahan sa kanilang buhay. Dear listeners, dito na po natatapos ang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Drew at Annie. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway makasama ko kayo sa susunod na kwento.